Hello mga ka-nurse! So, nandito naman po tayo para magtalakay ng paksang pangkalusugan. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa chicken pox. Okay? Ito po sa Tagalog ay ang bulutong tubig or simpleng bulutong. Ang bulutong or ang chicken pox, ito ay madaling nakukuha, madali itong nakakahawa. Oo, yes, nakakahawa po ang bulutong tubig. So, ito po ay sanhi ng virus na tinatawag nating varicella zoster virus. Ano ang mga sintomas talaga ng chicken pox or ng bulutong tubig? So, ito ay ang makikita natin na yung kulay pula na para siyang paltos, no? Blister-like na red spots sa inyong katawan. So, pwede siyang sa likod ng tenga, pwede sa scalp, o pwede rin siya sa chest, sa tiyan, okay? So, marami sa buong katawan po pwede rin siya. At note po, pwede din po siya sa loob ng tenga, sa loob ng bibig. So, yan. Pwede rin meron kayong mga mapapansin sa mga palad, okay, sa sole, dun sa talampakan ng bata, at pati dun sa genital area, dun sa nappy area. So, alam niyo ba na yung mga bulutong tubig na yan, yung mga pula-pula na yan na tumutubo all over your body, yan po ay makate. Okay, after yung lumabas mga 12 to 14 hours, yan, nag-umpisa ng magkamot-kamot. Yan, kawawa ang mga bata kasi hindi nila makontrol, hindi nila matiis, no? Kahit na mga matatanda nagsasuffer dyan sa kanyang concern, no? Yung nakakati all over sa body. So, hindi ito talaga komportable para sa lahat. So yun po, after ng dalawang araw, unti-unti na po siyang parang, yung nga yung napapansin natin na parang nagka-cloudy na siya, yung parang nagnanana, yun ay iba na yung kulay, no? Then, yan, mag-uumpisa na po siyang mag-dry. Then, estimated around 1 to 2 weeks po, unti-unti na po siyang mawawala. Hindi siya mawawala, pero unti-unti na siyang mag-dry, at unti-unti na rin siyang magtatanggal-tanggal. Masakit ang ulo nila, then masasakit yung mga blister sa kanilang katawan, and then meron din silang feeling na yung natural na parang nagkakaroon lang sila ng sakit or flu-like symptoms, tapos merong mataas ang kanilang temperature, 38 degrees centigrade, and then nawawalan din sila ng ganang kumain. Mas worse ang pakiramdam kapag nagkaroon ka ng bulutong once na ikaw ay medyo may edad ka. Karamihan sa mga bata at pati na rin sa mga matatanda na nagkakaroon ng bulutong, sila ay gumagaling kahit wala naman talagang mga gamutan na ginagawa. No? At ang concern natin ay kapag nagkaroon ng matinding pakiramdam or hindi magandang pakiramdam ang mga nagkakaroon ng bulutong tubig. Karaniwan sa mga nagkakaroon ng bulutong, bata man or matanda, especially yung mga healthy naman sila nung nagkaroon sila ng bulutong tubig, madali naman silang nakaka-recover. So, gumagaling sila kahit naman talaga walang talagang gamutan, no? By rest lang sa kanilang bahay at mag-eat ng mga plenty of food o plenty of nutritious foods, saka yung mga drinks. So, ito ay nawawala din naman agad. So, kaya lang po merong mga iba naman na talagang sobrang nahihirapan, sobrang nagkakaroon ng matitinding sintomas. At kapag nangyari ito, dapat po na ipagbigay konsulta agad natin ito sa kanilang mga doktor. Lalo na kung matitindi ang mga sakit na nararamdaman sa paligid po ng mga pula-pulang mga rashes na lumabas, mas lalo din kailangan ninyong ipagbigay alam sa inyong mga manggagamot, sa inyong mga doktor kung ikaw ay may bulutong tubig tapos ikaw ay buntis, or ikaw ay na-expose sa bulutong tubig at ikaw ay buntis. Kung ikaw ay mayroong mababang immune system, lalo na yung mga nagki-chemotherapy or yung mga gumagamit ng mga gamot na nakakapagpababa ng immune system, ang mga nagda-dialysis, yan. Kapag ang baby ay nagkaroon ng bulutong tubig na less than 4 weeks old or yung almost 1 month pa lang sila. Plus, isa pa po, dun sa mga nagpapadede, okay, tapos may bulutong ka, tapos nagpapadede ka, so better na i-consult po ito sa inyong doctor kung papayagan po nila kayo or allowed po kayo na magpadede. So, just check with your doctor po. Paano po natin iiwasan ang pag-spread, pagkalat po ng bulutong tubig? So, syempre, dapat iwasan natin ang pagkakaroon ng contact sa mga may bulutong tubig. So, paano? Kung ako ang may bulutong tubig or kung meron akong kakilala na may bulutong tubig. So, kung ako or yung bata, anak ko, meron bulutong tubig, huwag niyo muna po silang papasukin sa school. Okay? Para hindi na ma-expose yung kanilang mga classmates. Huwag niyo po silang dalhin sa daycare kung sakali kung sila ay nag-attend ng daycare or nursery para po maiwasan ang pagkalat ng bulutong.
So kung kayo naman po ay nagtatrabaho, so iwasan, wag na lang muna po kayong pumasok, pwede po kayong humingi ng sick leave or mag-notify po sa inyong workplace na meron pong sintomas or merong bulutong. So alam naman po nila na hindi ito dapat pinapapasok para magkaroon ng safe environment, hindi na po magkahawahan at eventually hindi na rin po magkaroon ng spread ng bulutong dun sa workplace ninyo. At sa bahay merong may bulutong tubig, so i-isolate nyo muna po sila, wag nyo pong gamitin yung mga ginagamit nila ng mga utensils, yung mga may direct contact po sa kanila, iwasan nyo po yun na gamitin. I-wipe or linisin kung sakali mang gagamitin ang ibang mga gamit na nagamit ng mga meron or nagkaroon ng chickenpox para hindi po kayo mahawa. Natin to i-treat. So ito naman po ay hindi naman kailangan ng hospitalization. Hindi natin kailangan magkaroon ng confinement unless otherwise in severe cases kapag yung sobrang weak ang immune system at nagkaroon po ng mga complication, lalo na kung buntis, no? Tapos yung mga bata, sobrang bata pa, mga baby na nagkaroon at napapansin niyo na sobra or matindi po yung mga nararanasan nilang mga sintomas. So, yung po mga cases na gano'n, yun po pwedeng mag-lead into confinement. Pero if it's regular chickenpox lang naman po, so po pwede naman po na ito ay i-treat lang natin sa bahay. So, rest, kailangan po natin ng pahinga, kailangan po natin na kumain ng mga nutritious foods, kailangan po natin na uminom ng plenty of water. Plus, yun po, inire-recommend po natin na gumamit ng mga antipyretic or para po sa lagnat, pain reliever din kasi minsan medyo makirot, masakit po yung mga blisters na yon. So, pwede po tayong magbigay ng paracetamol or mag-take ng paracetamol sa mga bata. Yung mga syrup, no, paracetamol sa mga adult naman is paracetamol tablet, capsule, yan pwede po natin uminom. Okay? And then, kapag iwasan lang daw po natin na gumamit ng ibuprofen. So, yung sa mga blisters nga, di ba, Makati nga yun tapos may mga pula-pula. So, ano naman ang gagawin natin doon? Huwag nyo pong kakamudin, avoid scratching, no? So, kung po pwede, tapik-tapik lang muna, okay? So, ganyan-ganyan na lang muna. Huwag nyo pong scratching kayo, magkakaroon ng, pwedeng mag-cause yan ng scar. So, yun, pwede din gumamit ng mga lotion, mga soothing lotions, calamine lotions, moisturizing cream. At kapag ang bata ay under 16 years old, no po na gumamit ng aspirin, okay? So, hindi po ito maganda. At pwede pa pong cause ito ng danger para sa mga bata. Sa mga adult naman, uminom po ng paracetamol, i-hydrate po ang ating katawan by drinking a lot of water. And then, magpahinga, yan, malaking tulong po yun pagpapahinga. Huwag muna po kayong pumasa para hindi rin kayo makahawa sa inyong mga ka-workmates, yan. Kung sakali po mas matindi ang mga nararanasan ninyong mga sintomas, huwag po kayong mag-atubili na mag-consult sa inyong mga doctors. At pwede din po nila kayong i-administer or pwede din po kayo nilang i-prescribe ng antiviral medications. So, ang tanong po, sa mga bata ba kailangan natin ng vaccine or may vaccine ba para sa bulutong tubig or sa chickenpox? Meron po actually talagang vaccine, pero hindi po ito kasama sa routine na vaccine na kailangan ng mga bata. Ito po ay ino-offer lang para dun sa mga high risk, yung mga kailangan po talaga na maiwasan na magkaroon sila ng mga bulutong. Yung mga vulnerable sa chickenpox. Unless otherwise, hindi naman po kailangan na magpa-injection or magpa-vaccine, sa ganitong pagkakaroon para makaiwas tayo. So, ang isa pang tanong, pwede ba tayong magkaroon ng chickenpox more than once? Okay. So, opo, pwede din po tayong magkaroon in a very rare cases po na magkaroon ng bulutong sa 2 beses or sa 2 pagkakataon. So, posible po na ang bata, yung sobrang bata, less than 6 months old pa lang nagkaroon na ng chickenpox. So, yun po pwede po na maulit yun. And then, posible silang magkaroon ng development ng complications. So, pwede pong magkaroon sila ng lung complications such as pneumonia po. Pwede pong mag-develop yan. Pwede din po na infection dun sa rash. Pwede din pong magkaroon ng development ng sepsis or yung infection sa blood. At pwede din pong mag-lead sa inflammation po ng liver, ng joints, ng brain.
So, yun po yung mga possible complications sa mga. So, yun nga po, kapag ka naging severe po ang complications, especially po sa mga adults, can lead to death po. Kaya naman po, kapag merong mga simptomas, ito ay mild, fine, pwede po tayo sa bahay. Kapag mga high risk, tapos yung mga severe, ang mga nararanasan ng mga simptomas, dapat po ito ipagbigay alam sa inyong mga doktor para matreat po ng maaga at ng maayos po. Dahil gusto po natin na ito ay makarecover ng mas mabilis. So hanggang dito na lang po muna ang ating talakayan at nawa po sa susunod na ating talakayan ay magkaroon na naman po tayo ng panibagong paksa na mas makakatulong po sa atin para sa ating mga kalusugan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag niyo pong kalimutan na i-like at mag-subscribe kayo sa channel na ito kung hindi pa po kayo nakasubscribe. At i-share nyo na rin po para makatulong tayo sa iba pang nangangailangan.